Yo, good morning. April 2, 2026. Ang target location natin ngayon ay Kibyang Tunnel, Ternate, Cavite, plus Tagaytay. Group ride. Tara, let's go! Alauna na madaling araw, ang ride out ko this day sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Inagaan ko ng ride out since nakapag-imbak na ako ng enerhiya mula sa sapat na tulog ng tanghali. 25 minutes later ay nasa Lower Bicutan, Taguig City na ako via Circumferential Road or C6. Mas maaga pala nag-ride out si Tropang Alvin Diesel mula sa Quezon City at nakarating dito sa Taguig ng 11 PM ng gabi at tumambay sa Horno Pizzeria. Tinagpo si Trupang Alvin Diesel. Palayo pa lang ay matikas na. I cannot leave you in a hardship situation because we're family. Ha, hotdog. At may alias na Haruki Sensei sa pagiging Weibo biker ng bansang Pilipinas. Tinagpo rin si Aki Sensei pero hindi siya makakasama for today's bike ride dahil sa work schedule niya. Nag-switch na muna siya sa pagmomotor at nagkasik ng overripe na sayote sa Marilake. Ha, hotdog. Umusad ng 1:50 dito sa Taguig. Maraming salamat kay Aki Sensei sa pag-abot sa amin ng siopaw, energy drinks at biscuits na aming babaunin for today's bike ride. Memorable ang bike ride na ito noon kasama si Aki Sensei. Sa kanyang experience ay maagang kasiyahan patungo sa Kibyang at napalitan ng matinding sama ng loob pabalik na Manila na humantong sa paggamit ng bawal na teknik ng transportasyon gamit ang bus. At sa bahagyang pag-ahon papuntang Camp Bagong Diwa ay nagbaklasan ang chain at missing link ng bike ko due to crank shifting. Naisaayos gamit ang baon naming chain cutters. Ngayon boss, nahulog lang. Diyan mo lahat nilagay no? Nahangin ata. Ngayon boss. Ipay namin dito sa West Service Road ng Bicutan ay napatigil kami sa nahulog na bag ng rider sa hindi maayos na pagsalangsang niya sa apakang arko ng motor. Lumiko sa Paranaque Sucat Road at nagme-maintain kami ng 20 to 28 kph. Dumaan ng SM Sucat at liliko patungo ng Las Piñas.
nadaanan ang traffic part dito sa Bacoor Market kapag business hours. At saktuang ratrat patungo sa 7-Eleven na malapit sa SM Bacoor at nakarating oras alas 2:55. At dito na namin tatagpuin ang dalawa pa naming makakasama for today's bike ride na sila Charby Sensei, Shinsuo, Sasagi yo, Charb Taicho, Orega Mamoru da yo. ha hotdog, at may YouTube channel na Cha Cycles. By the way, kamag-anak niya pala si Raisa May Dizon na magaling magchacha. Ha hotdog. At isa pa naming makakasama ay si Uncle Jerome Sensei. Ayaw kol, bata pa ko kol. Ayaw sana kay dako bayana ha. Ha hotdog. At may YouTube channel na Tito Cycling Adventure. Kaya minsan, natatawag ko sa kanya ay Uncle G na laging G sa mga ahon challenges. Umusad kami ng 3:30 AM upon gathering dito sa Tirona Highway. Lumiko pa kaliwa at binabaybay ang Antero Soriano Highway ng Kawit, Cavite. Nagpapakiramdaman kami kung sino ang unang bubulusok or mag-burst pedal pero takbong range zone 2 ranging 23 to 27 kph. Boundary ng General Trias Cavite and Tanza. After makatawid ng tulay dito sa Tanza, Cavite, ay ayun na nga, nagrarat-ratan na kami sa Aon Lusong dito. Minsan nauuna ako, si Uncle G, or si Haruki. Tulay ng Naik, 422. Gaan pa kami ng bakery. Malunggay Pandesal. Sana all. Ayaw kol, bata pa ko kol. Mag-isa na lang akong rumaratrat sa mga ahon lusong at naghintay na ako dito sa estrukturang pambungad ng bayan ng Naik, Cavite. Tumigil kami sa bakery sa tapat ng Petron Naik. Nagpapahinga at nagkwekwentuhan patungkol sa mga bike experience at kulitan habang pinagmamasdan ang mga feeling artistang mga motorist mula sa Kamaynilaan. Alas 5:17, umusad na kami ng pagpepedal. Naabutan na kami ng bukang liwayway dito sa Maragondon, Cavite. Marami kaming nakakasabayang motorsiklo na papunta ng mga beach. Beach na BE, ha? BI ay pangit yon. Pero gusto! Hotdog. Sinira na pala yung Maragondon arko. Ternate 542.
May ahon pa kasi dun eh. Ahon, may ahon pa. Pag ano dun sa pagkalas ng Kibyang, meron pa. Pag maglusong. Mapuntang Nasugbo. Sapang Bridge. Wala na. Wala na. Ayun na, pagligo mo dyan, patag na. Log. Wait lang, ngayon ko lang mararanasan to, ang akit nito ng 3080. Yeah, pahinga na rin ako. Lumuluwas ng Kamaynilaan ang mga feeling artista at main character ng pelikula dahil marami na ang mayayabang at walang disiplina sa pagmamaneho ng motor. Halos kaming nag-bike at tumatak sa Gedli ay nakakaranas ng mga motorsiklong biglang cut sa harap at hihinto para hintayin ang kapwa nilang kamoting kahoy. Please naman, mag-ingat sa daan. Medyo may kaluwagan ang Cavite roads, pero huwag kayong magtanim ng talbos sa daan. Iiwan nyo ang tinagpos nyo ng malunggay doon sa Maynila. Humigit kumulang na 2.5 kilometers ang ahong 2-digit steep, ranging 6 to 11% gradients mula sa paunang ahon patungo dito sa Puerto Azul. At paglagpas dito sa signage ay susunod ang mga maahabang ahong banayan or falls flat na may mga lusong recovery naman, ranging 3 to 8% gradients. Antonio Bagsik! Joe Carvey! Psst! Antonio, alam mo bang masarap baunin ang saging tuwing workout activities? Bakit? Kasi hindi pinupulikat ang unggoy. Ha, hotdog. Share at isasalaysay ko lang ang naging bike experience ko dito sa Kaybuang Tunnel, Ternate, Cavite. Kaybuang, matatawag ko ito noon at nabanggit din sa video vlog ni Uncle G. Noon kasi ay pasakit para sa mga newbie or nagsisimula pa lang magbike at nangangahas na mag long ride sa malapit. Ha, hotdog. First bike ride experience ko dito ay group ride sa bago kong pagsali sa We Wheels noong September 19, 2022. Nakakalif lang ng quarantine due to COVID-19. By the way, ay humabol ako noon ng pagbabike na late ng gising at naabutan ko na nagpapahinga si Aki Sensei noon sa kalahating unang part ng ahon ng Kaybuang.
at nagkasabay kaming umaahon noon ng pasakit habang sila Charb Sensei at Jen Sensei ay minamani ang ahong ito kahit first time din nila sa rutang ito. Pagdating ko sa entrance ng Kaibuang Tunnel, kumukuha ng litrato, mag-isa, ay may bigla na lang yumakap sa akin na lalaki. Sabi ko, ayaw call, bata pa ko call. At nang tinignan ko ang muka, ay si Junjun Toledo na high school batchmate ko noong year 2011 sa Burias Island, Masbate. Binawian ko siya ng yakap for nostalgic experience at nagkamustahan. Apan pagkakatipan namin noon at lunch break ng Weave Wheels sa Kaibuang ay napagdesisyonan namin na i-extend pa ang pasakit na ito pa Nasubo, Batangas. Nasubo kasi napasubo kami ni Aki Sensei sa budol ng dalawang mamaw na ito, Jen at Charb Sensei. Mga hayop talaga! At hindi na din ang sarili nila from past work employment. At tanging leading noon sa Kaibuang plus Nasubo, Batangas ay si Charb Taicho. Kaya noon ay bumilib ako sa kanya. Bakit? Abangan sa susunod ng aking pagsasalaysay dito sa Sukop. Sinong umutot kanina? Umamin na, please! Sa pagtira namin ni Aki Sensei sa last ahon disaster ng Nasubo, Batangas at nangangalahati ay napagdesisyonan namin ni Aki Sensei na gumamit ng ipinagbabawal na teknik ng tricycle patungo sa pinakabayan ng Nasubo, Batangas. Sumakay na rin si Jen Sensei sa tricycle at mag-isang umahabol sa amin si Charb Taicho kasi di na kasya. Kumain, nagpahinga at nagpakiramdaman kung kakayanan pa bang i-proceed papuntang Tagaytay, Cavite. At napagdesisyonan namin noon na stop na. Masisira ang buhay namin. Kaya sumakay kaming tatlo ni Aki at Jen ng bus. At thankful ako kay Aki Sensei that time at pinundahan halos ang 6-seaters ng bus kasi inakyat sa taas ang mga kinalas na bike. That time, and based sa aking record, I failed to complete Kaibuang plus Nasubo, Batangas. At special mention kay Charb Taicho na mag-isa niyang tinahak ang pagbabike sa madilim na daan ng Batangas, 20 km na ahong banayad mula Tuy to Nasubo, Batangas, Arco, at nadaanan ang maraming bayan ng Cavite pauwi sa kanyang tahanan sa Maynila. Kaya I salute kay Charb Taicho sa ginawa niya noon na unlike sa akin ay salute din. Hotdog. Second experience ko dito sa Kaibuang ay noong January 22, 2023. Kasama ang aking boss mula sa Universal Management Technique Corporation, Parañaque, Papa Benedicto Salas, at college batchmate ko na si John Mark de la Cruz. At 2 days bike ride namin ginawa ito noon. Gabi ng January 21, after duty sa office, ay pumunta kami sa bahay ni Boss Ben sa Naay, Cavite. Doon nagpalipas ng gabi at nag-recover ng lakas at matagumpay namin natapos in 2 days ang Kaibuang linear route vice versa noon with Boss Ben at John Mark de la Cruz.
at nakarating kami ng Cabyang Tunnel nang hindi na nalaspag. Oras, alas 6:53. Kumukuha kami ng litrato ni Haruki Sensei habang hinihintay namin ng matagal ang dalawa pa naming kasama. Nang dumating sila ay sinabi na nabutasan si Uncle G sa palusong at kumuha kaming 4 ng litrato to commemorate this bike group ride dito sa Cabyang Tunnel, Ternate, Cavite. Lumusong ng mahaba paglusot ng Cabyang at kumain kami ng umagahan sa Parisan. Nagpahinga ng lubusan habang nagpapabulkanize si Uncle G sa hindi manual patch ng maayos ang interior ng kanyang road bike. Hanggang sa matapos ang bike ride this day, wala na siya naging aberya sa gulong ng bike niya. Nagleading ako sa pag-ahon ng Nasugbo Ternate Road.
at hihinto, magpapahinga at magre-refill ng inumin dito sa Barangay Look, Nasugbo, Batangas. At dumiretso ng pagbabike patungo sa East-West Road na Sugbo at nagpahinga sa road intersection. Pagdesisyonan ng team ng Kapuso Team na gumawi sa gawing kaliwa papuntang Magallanes kahit maraming nakaambang ahon disasters. Abangan ang mga susunod na kabanata dito sa Suko. Sinong umutot kanina? Umamin na, please! Sementado na pala ito ngayong 2026. Like noong 2024, na desyertong bundok itong mahahalin tulad. Sagad sa 17% kanina. Ito, basic 6% na lang. 10. Ahon! Leading sa paahon ng Nasugbo East-West Road ay si Haruki na sinusundan ko. Nagpahinga sa wala masyadong masisilungan dito sa kabundukang disyerto. Walang ulap. Ayun, meron o. Ganun na, Sir Madre. Ano, mau samat? Samat! Hallucinate na to. Time to go! Time check, 11:55. Alas 12 na. Tamang kahit lang muna. Dahil sa mag-anak natin si Gagambo. Nagtapos siya sa 98.63. Humigit kumulang na 2 kilometers ang haba ng ahon disaster ng Nasugbo East-West Road na sinusundan ng mangilang-ilang ahong lusong na pumapalo rin sa 2-digit steep ang karamihan
Pamagkalyanes, Cavite. Na-drain pala ako kasi wala na akong tubig na maiinom. Kasi nagtitipid ako mag-refill ng tubig. Since 200 petot lang ang binaon kong cash at inutang pa kay Aki Sensei. Naiiwan kami ni Charb Sensei sa ahon lusong dito na may kakunatan. Last tukod na. Lang. Ano na? 1,000 sa akin. 1,100. From 922. Naging 1,1 na. Grabe. 300 meters. Nakakapanghina talaga ang ahon mula sa lusong, lalo na kapag makunat at tirik ang araw. Kaya leading sila Uncle G at Haruki sa ahon lusong dito sa Magallanes. At pinagtitripan pa kaming iwan para sa total motivation. Sige, mang-iwan kayo na dapat mang-E2, not mang-iwan. Kasi dalawa kami ni Charby na nahuhuli. Hahotdog. Nagpahinga ng halos 10 minutes for minor recovery. At nagpahinga ulit sa intersection papasok ng kay Titinga Magallanes Road ng alauna 13. After confirmation, part to ng Magallanes, and then going to na kami Alfonso. Kumalas pala ako sa paahong banayad ng kay Titinga Magallanes Road dahil nauuhaw na ako at depleted na ang baong tubig. Saktong malamig na Sprite at naabutan ni Charbs Taicho.
At iwan na iwan kami ni Charbs sa paunang ahong banayad. Kahit pa yan. Pero G lang. Palag pala ah. Sa pala ako. Tubig. Ito ulit tapos tubig yung... Ito bro do, Red Bull will give you wings. Oh no. At nang makapag-refill kami ng malamig na tubig sa Alphamart dito sa Magallanes, ay ako naman ang umahataw sa susunod na kabanata ng ahong banayad ng kay Titinga, Magallanes Road. Sinusundan ni Haruki na may less than a minute bleeding time. Share ko pa, third experience ko sa Kabyang plus Nasugbu plus Tagaytay noong April 13, 2024. Nag-evolve na ang sarili ko sa pagbabike at kakayanin na ang long ride na malapit. Ha, hotdog. Solong tinahak ang ahon disasters na Nasugbu para rest pa ko na rin sa fail to complete noong year of 2022. Habang iba noon ay dumaan dito sa East-West Road, ahon disasters na Nasugbu, patungo ng Magallanes at Alfonso Cavite Road na sila Jen, Alvin, makulit na batang si Sak, Aki at si tropang Aldrin na humiram ng Mountain Peak bike kay Jen, habang ang dalawa na sila Jot at Nathan ay dinidiretso ang Look Road patungo na Nasugbu Bayan. At sa mahabang paahon ng Tuy to Nasugbu Arco ay nagkakitaan na kami nila Jot at Nathan. Naiiwan ako ng dalawa dahil hindi rin pala biro at first time ko lang ma-experience ang umahon ng 20 km kahit banayad laang. Siguro more than 10 tukod ang ginawa ko noon at nagpapataklaw sa Cobra dahil nakakapanghina ang patuloy ng pagpepedal sa maabang ahong banayad. That third Kabyang ride ay nagkatipon-tipon kaming grupo sa pagbabike sa bandang Alfonso to Tagaytay, ahon Lusong. That time of group ride ay bumigay ang rear hub ni Aki Sensei due to kalkal pa more, modified hub at sa body weight niyang nag-i-exceed ng 100 kilograms. May mamo kaming taga-sigip that time. Na si Haruki Sensei, resident mekaniko ng Weave Wheels, at hinatak ng lubid ang sirang bike na angkas si Aki sa mga ahon lusong ng Alfonso to Tagaytay, Cavite. Ay salute sa'yo, Haruki Sensei, at napakalakas mo talaga. At ako ay nagpapakalas ng buto, ha hotdog. At sa part ng Tagaytay kung saan dumadaan at humihinto ang bus, ay sumakay ang stress na si Aki, drain na si Aldrin, at batang pasaway na si Sak. Bakit pasaway? Rumaratrat sa maabang patag ng Cavite plus inuubos nire-refill na tubig. Hindi masurvive ng pagpadjakol ang kay Buang at mas lalo na sa East-West Road ng Nasubo. Mas malala ay nung hinihila ni Alvin si Aki sa paghatak ay biglang dumidikit itong si Sak, at malala pa ay pinapangunahan si Alvin kaya hindi siya nakakabuelo sa ahon na may hinahatak kaya siya ay napapamura. Grabing karanasan kapag may bata kang kasama sa long ride na tinitake for granted ang long ride at hindi nakikinig. Kaya that time of bike ride ay matagumpay na natapos ko Antonio Bagsik, batak na Jen Sensei, Nathan na minor de edad din pero nakikinig at may disiplina. Drain na si Alvin Diesel at sa naunang si Jot. Success! Oras, alas 4:03 ay paliko na kami patagaytay Laurel Road. Ako'y nagugutom at drain na. Rumaratrat sa mga ahon lusong ng Tagaytay si Uncle G at ako'y pilit na sumusunod lang. At napatigil kami sa may bank machine at nag-cash withdraw siya.
At ako ay nakatulog sa paghihintay sa nahuli na sina Charbs at Haruki. Dahil depleted na ang aking stamina due to starvation, ako'y nagugutom na talaga. At bakit pa rin hindi sila humihinto sa mga nadadaan ng kainan? Kaya pala, maganda ang lugar na pagkakainan namin sa Tagaytay Lomi House dahil may lounge house sila at malawak na parking area para sa aming mga bike. Kumain ng hapunan, nag-charge ng mga devices, gumamit ng palikuran at nagkwekwentuhan. Alas 6:48, nag-ride out na kami dito sa Tagaytay Lomi House. Sa pagliko sa gawing ito ng Tagaytay, Cavite, ay mahabang lusong na ang tatakin namin. Mula dito sa Tagaytay, Silang, Dasmariñas at Imus, Cavite. Ang bibilis, lumusong ng 3, kaya hulilat ako sa mga 3 bayan ng Cavite. At sa patag ng Bacoor, Cavite na ako nakarimate. Kaya pala ang bibilis nila ay uwing-uwi na pala ang mga trupang bagsik. Humiwalay na kami ni Haruki, kina Jerome G at Charbs sa Las Piñas. Naiwan ko na pala si Haruki bandang SMB Homes, Parañaque. Kasi nagme-maintain na lang siya ng below 20 kph. Sa akin, para di mabawasan ang average speed ko ng 20 kph, ay rumaratrat ako ng pilit pabalik ng Taytay Rizal mula Parañaque. Pasensya na, Haruki Sensei, sa hindi ko pagsama sa iyo papuntang Taguig. Sa last 2 km ng Taytay Rizal ay nag-stop recovery ako ng halos 15 minutes para sa huling rat-rat ko pauwi ng Taytay Rizal. Kaso pilay na ang kaliwang tuhod ko kaya nagme-maintain na lang ako ng 16 to 20 kph. Yo, April 2, 2026, success ang Cabyang Tunnel, Ternate, Cavite plus Tagaytay, Cavite via Magallanes, uphill disasters in Alfonso, and wait na lang sa stats. Hinahabol pinilit. Maraming salamat. Pagtala ako ng 207 kilometers for this bike ride dated April 2, 2026 na may average speed of 20 and 300 km per hour. Upon arriving at Tagaytay Lomi House ay nagtapos sa 19.2 hundredths kph. Nahatak ang bike record sa mahabang lusong ng Cavite at pilit ko na pinipedal mula Las Piñas to Taytay Rizal at may total of 1,906 meters elevation gains. Halos 10 hours moving time at may 11.5 hours stop recovery time kasi hindi naman ako at kami ay mga robot or atleta. Nag-max temperature pala ang pagbabike namin sa Nasugbo East-West Road to Magallanes, Cavite ng 49 degrees Celsius. Nagsimula ako ng 1 AM at nagtapos na mag-aalas 11 ng gabi.
successful group bike ride with Uncle G, Haruki Sensei at Charb Sensei. Walang pabigat since not more than 5 minutes lang ang gap namin sa paghintayan. At special mention ulit ang 200 petot baon ko na inutang pa kay Aki Sensei. Maraming salamat sa panonood at mag-iingat ang lahat.